Yan, hello, magandang umaga mga kababayan. No? So, at eto na nga yung nagaganap na rally ngayon sa Veterans Memorial Hospital kung saan naka dinala si Attorney Lopez, yan yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte simula pa kagabi guys, no? Magmula Kongreso, yan wala pa rin tayong gaanong tulog. So, subaybayan natin. So, hindi ko na rin napigilan na record para may upload at para ma-update ang ating mga kababayan guys, no. So magmula kagabi na sa Zoom kung saan marami nang binitawang salita si Vice President Sara Duterte, yan, hanggang sa nag-hysterical na si Attorney Lopez hanggang sa dinala sa Veterans Memorial Hospital and inilipat. Yan, nasubaybayan natin at maraming salamat sa ating mga kasamahang vloggers din guys, no, na talagang tumutok at talagang hindi pinabayaan si VP Sara. Talagang nandun sila, Banat Bay, si Reggie Bara, yan, si Nabistak nandun din, and of course si Joey, yan, and yung panghuli ko nasa Veterans Memorial Hospital ay nandun yung mga bagong pa lang na si Ate MJ, yan, bagong vloggers din na tulad ko na napa-content na lang din ako ngayon dahil hindi ko na rin, ito lang yung maitutulong ko dahil wala nga tayo sa Pilipinas. So, ito lang yung nakikita kong pwede kong may ambag at makatulong para sa at maipakita yung suporta kay VP Sara. At ito nga ngayon yung nagaganap na rally. Yan, nagkakatipon-tipon na sila ngayon sa harapan na mismo ng Veterans Memorial Hospital. So, ayan. So, pakinggan natin guys, no? Magulang nila na ako ay pinanganak mo lang, hindi ko kayo magulang. Yan ang ina-adulate nila sa mga kabataang MPA. Franz Castro. Alright, maraming salamat po. At syempre po, kay gusto niyo po marinig ang taga Manila Times, kay isang profesor, walang iba kundi si Ma'am Malu. Ng Manila Times, ito po. Ito si Ma'am Malu, kabayan. Ma'am Malu, ang ating profesor. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Malu. Magandang gabi sa inyo lahat. Isang Si Ma'am Malu. gabi. Ako ay natutuwa na tumaan dito. Nanggaling mo ako sa batasan. Tinitingnan ko yung crowd ng support. Sana ho, wala kami nakita ng una, tapos sinabi ng kasamahan ko, yun yung itim na t-shirts. So natutuwa ho ako, nandito kayo. Natutuwa ho ako na magkakasama tayo. Nagpapasalamat ako dun sa grupo ng DDS, sa grupo ng Labor, si Kunsyang Rani. Marami pong salamat sa pagtulong nyo na i-set up ito. Maraming salamat sa mga taong nandun sa kapilang side. Bakit po tayo naandito? Naandito tayo sa sobrang abuso. Sobra ng abuso, sobra ng persecution, sobra na ho ang injustice. Hindi ho patas ang laban. Bakit ho? Hindi lang naman ho si Vice Presidente Sara Duterte ang may Confidential and Intelligence Fund. Bakit hindi buksan ang lahat na Confidential and Intelligence Fund para magkaalam-alam ho? Dahil pinipintura nila na si Vice Presidente ay nanunimbat ng pera. Wala pa hong ebidensya dahil yan ay nasa COA pa lang. Yun hong sinasabi nilang si Mary Grace Piatos, isinama ho yan sa mga dokumentong binigay ng COA sa House. Wala ho Mary Grace Piatos. Yun ho ay ginawa. Tatlong pangalan ang isinama doon sa mga dokumentong binigay sa House of Representatives at pinagdududahan. Bakit ho hindi kailangang ibukas ang Confidential and Intelligence Fund? Dahil hindi pa ho tapos ang pag-audit. In-audit sila, mayroong sinasabi na notice of disallowance. Pag notice of disallowance, so parang bumili kayo sa tindahan,
ito. So hindi pa ho natatapos yung prosesong yon. Hanggang Pebrero ho, next year, yung prosesong yon. So, yung ginawa kay Attorney Lopez, kaibigan ko si Laika, ay maling-mali. Dahil umuwi siya galing Los Angeles, humarap siya sa committee. Nagsalita siya. Sinabi niya yung alam. Bakit pipilitin kung wala siyang personal knowledge? Kung kayo ho ba tinanong, nakita mo ba kung sino kumuha nito? Ang sasagot mo, hindi. Dahil wala ka doon. You know ang personal knowledge. Pangalawa, sinagot mo na. Magmula alas 10 hanggang 5 o'clock, isa-isa ang mga questions ng mga kongresista. Naging magalang siya, naging diretso siya sa pananalita, wala siyang binabastos. So ano ang nabastos daw ang Kongreso? Yun daw hong sulat na binasa niya, ang bawat ahensya ng gobyerno may karapatang sumulat sa another ahensya para sabihin ang kanilang posisyon. Hindi ho yun pine-question ang COA. Sinasabi lamang nila kung ano ang posisyon ng Office of the Vice President. Ano ho ang ginawa? Hindi ho ba nag-cite for contempt? Ano ho ang contemptuous sa sinabi niya? Hindi niya tinuro ang kongresista, hindi siya nagsinungaling dahil abogada siya at alam niya kung ano ang ibig sabihin ng personal knowledge. Ano ba ang personal knowledge na alam kung doon ka? Kung wala ka doon, hindi ka pwede magkomentaryo. Okay? So, sige. Ang sinabi, kung magque-question ka, sabi ni Paduano, pwede kang mag-file ng motion for reconsideration. Hindi pa ho natatapos ang hearing, nag-file siya ng motion of reconsideration. Inaksyonan ba? Hindi. Ano ang sumunod? Nagkaroon ng order. So, kung kayo titingnan niyo yung proseso, ang dapat inaksyonan ng committee ay ang motion for reconsideration tungkol doon sa citing her for contempt. Okay? Yun yung maglipat ngayon. Kaya yung ginawa ay dahil na andun ang ating Vice Presidente. Ngayon, ang sabi ng mga hurado, no? Anong klaseng Vice Presidente yan? Nag-meltdown. Anong klaseng Vice Presidente yan? Nanigaw. Anong klaseng Vice Presidente yan? Nagsabi. Kayo ho, ilang taon na ho, pine-persecute ang ating Vice Presidente. Magmula pa ho kailan? November 2022. Tumahimik ho siya 2 taon dahil siya ay kabinete. Nung lumabas siya at nag-resign siya ng June 19, 2 years niya, tumahimik pa rin siya. Pero patuloy ho ng patuloy ang pag-iba sa kanya. Hindi naman ho siya kandidato. Hindi siya kandidato sa 2025 at definitely wala siyang sinasabi sa plano niya sa 2028. So bakit gigibain? Dahil may problema ho ang administrasyon na ito sa isang katulad ni Vice Presidente Sara Duterte. Ano po ang mali? Lahat po tayo citizen ng Republika ng Pilipinas. Kung kayo ang nasa lagyan ni Attorney Lopez, madaling araw may kakatok, ang lock ko nasa labas. Kaya nga nakikiusap kami noon, pwede bang ilagay niyo yung lock sa loob? Kasi kung sa labas, kahit sino pwedeng pumasok. Tama? So, ang nangyari po doon, may biglang pumasok, may order daw to transfer. Bakit ito ililipat si Attorney Lopez sa Women's Correctional? Siya ho ba ay akusada? Akusada ng anong krimen? Diba ho? Alam natin lahat na Pilipino yan. Hindi siya akusada, hindi siya convicted. Ang conviction ho galing sa korte. May nag-file ba ho ng kaso sa kanya? Wala.
So naandun siya out of her own volition dahil yun ang husga ng komitiya na siya ay cite in contempt. Okay? Sinundan niya ang procedure. Mag-file ka ng MR, nag-file ng MR. Hindi tinugunan ni Chairman Chua at ng kanyang komitiya. Pero nakakuha ka agad ng desisyon para sa order. Nailipat siya ng hating gabi. Tama ho ba yun? Pag may kumatok sa ating mga bahay, bubuksan natin ng ganong oras? Oh, so ano ang pagkakaiba ni Attorney Lopez sa ating ordinaryong citizen? Tayo hong ordinaryo, hindi tayo abogado. Wala na ho bang paggalang ang House of Representatives sa isang abogada? Kung wala silang paggalang kay Attorney Lopez, ano ang paggalang na ating makakamit mula sa kanila? So nakikita nyo, hindi ho patas ang laban. Kaya ang sinabi ni Vice Presidente Sara Duterte, pinapastos nyo kami, pinabalik lang namin sa inyo ang pagbabastos nyo. Itigil na ho natin ito dahil kaban ng bayan, taxes natin ang nagpapaandar ng Ayuda Republic. Itigil na ho natin yan, itigil natin ang paniniil, at itigil na natin ang baliktad na hustisya dito sa ating bayan. So nakikiusap po ako doon sa mga taong nagmamahal sa ating bayan, sumama po kayo dito sa grupong ito. Malaking bagay ang marinig kayo, malaking bagay na magkita-kita tayo. Dahil hindi lamang po ito ang ating kasaysayan. Ang ating kasaysayan ay nag-uugat pa sa EDSA. So, paano tayo nagpapalit ng pamahalaan? Galing ho sa taong bayan ang lakas ng pamahalaan. Galing sa ang lakas ng republika ay galing sa bawat isa sa atin. So ako po'y nagpapasalamat, dumaan lamang po ako para makita kung may mga tao at napilitan ako bumaba. Hindi ako usually nagsasalita sa ganito, pero dahil nandito kayo, malaking bagay na makisama ako sa inyo. Maraming pong salamat sa inyo. Maraming salamat po kay Ma'am Malu, isang profesor at isa po siyang tagasulat po ng sa Manila Times. At syempre po, yung susunod po na magsasalita sa atin, isa pong engineer, galing po sa Marikina, si Engineer Ed, na kung saan ay kasama po siya sa sektor ng good governance. Sir Ed, Engineer, amin po marinig ang inyong damdamin at panawagan po sa ating mga kababayan. Mamatay ang maiso! Mamatay ang walang paninindigan! Ang mga nakaupo po ngayon, sinasabi nila ay walang galang. Meron po. Ang ginagalang lang po nila ay pera. Yung tao sa pera. Ang kailangan po natin sa ngayon ay magkasama-sama. Ang pagsisisi po ay nasa bandang huli. Tayo po ngayon ay hirap na. Kasino pa ba ang susunod na salinlahi natin? Ngayon po ang Pilipinas ay bankrupt na. Ang kanilang solusyon sa paghihirap, sa gutom, at sa taas ng bilihin ay ang ayuda. At ang bawat ayuda na ipamigay ay mas malaki ang parte nila. Kaya tayo na mga babang Pilipino na sa laylayan, ginagawa nila tayong timawa. Binubusog tayo para makalimot sa nangyayari dito sa ating bansa.
tayo'y makakaganti sa darating. So yun lang guys, no? So nagsalita kanina si Ma'am Malo, yan, yung professor at alam niyo naman na masugid na supporter ng Duterte administration sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at siyempre supporter ng ating VP Presidente na si Sara. So yun lang guys, no? Sana makiisa tayo and paki-share ng ating live, ng ating video at maraming salamat sa lahat ng mga vloggers na patuloy na sumusuporta at saludo sa lahat ng mga kababayan natin diyan na talagang nakabantay kay VP Sara Duterte diyan sa Veterans Memorial Hospital. So maraming salamat guys and God bless us all.